Gaano katanga at kabobo si Belhica? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga sangkay. Kasi panay po ito, banat, no? Ngayon, eto, nako, magkakariltokan tayo dito, mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ngayon guys, eto na nga, may babarahin lamang po tayo. I hope na hindi po magalit si Sir Belhica kung ito man po yung title natin. Kasi nga po, nakakaasar lang kung iisipin na yung taong namuno sa isang anti-corruption na commission. Commission ba? Tama ba? Yun yung Presidential Anti-Corruption Commission? Tama ba? Basta yun, mga sangkay. Well, nakakalungkot lang. Kung sino pa ang namumuno noon na wala naman pong ginawa, walang napakulong. Dahil ang reason niya, kaya daw sila walang napakulong noon ng mga kurap, hindi naman daw sila ang korte. 'Di ba? Ang gagaling. Ang lupet ng sagot. Tapos ngayon, sila pa yung malalakas ang loob na magsalita at babanat sa presidente ng Pilipinas na wala daw pong ginagawa. Parang ang dating, mga sangkay, si BBM pa ang nagtatakip sa korupsyon na ito. Diyos mo yung marimar. Walang ibang presidente na nakagawa nito, kundi si BBM lang, na isiwalat ang korupsyon na malala sa DPWH. Even the former President Rodrigo Duterte, na pinakaastig na naging presidente, hindi po kinaya ang kapangyarihan nitong mga buhaya. Ngayon, ito kasi ang sinabi ni Greco Belhica. Matutuwa ka talaga sa investigasyon. Ito ang kanyang sinabi, no? Sabi niya, sa Luzon, niluto ang korupsyon. Nasa Visayas ngayon ang baha, pero nasa Davao, Mindanao, nag-iimbestiga ang ICI. Anyari? Okay. Pag-usapan natin to, Mr. Belhica, no? Basahin ko lang itong komento ni Coach Jarrett. Kasi, gumawa po siya dyan ng statement. Sabi ni Coach Jarrett, mga sangkay, ganito ka kabobo, Greco Belhica. Binabasa ko lang, ha. Ayan po. May limitasyon ba ang pag-iimbestiga sa Pinas? Hindi ba may investigasyon na ginagawa nationwide? Kailangan ba exempted ang Davao City? Baka kaya walang kwenta ang PACC ay dahil selective ka mag-imbestiga, makinig ka, Belhica. Ano nga pala nangyari doon sa best friend ni Paulo Pulong Duterte na si Eric Yap? Nakasuhan mo ba sa korupsyon na kayo ang nag-expose? Ayan na, ha? Wala nang balita eh. Pero Greco, FYI lang. Kung sakaling di mo alam kung saan may palyadong flood control project, doon pupunta. Lubog sa baha ang Davao City tuwing umuulan at may report na 51 billion di umano na gasto sa flood control. Tapos, gusto mo exempted sa investigasyon? Yan pa i-post ni Coach Jarrett. Ito pa ang kanyang banat. Huwag mong gawing tanga ang mga Pilipino. Matagal nyo na kaming inuuto at ginagawang tanga. Ganyan kayong kababoy na mga Duterte minion. Sabi po dito ni Coach Jarrett. Ngayon, ito pa. Bago po natin tustahin to, mayroon pa po siyang post na anak ng tokwa, sila pa po ang may ganang magsalita na dapat daw may pinapakulong ang Marcos administration. Sabi niya dito, ito, ginamit na naman po niya yung Bible. Anak ng tokwa, sige. Sabi niya, si Jonah, isang propeta sa Biblia, ay tumakas dahil ayaw gawin ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Binagyo at halos lumubog ang kanyang sinasakyang barko. Nalaman ng mga tao ang kanyang kasalanan. Kaya pinatapon siya ng kapitan sa dagat at agad na tumigil ang bagyo. Correct. Ikaw correct lang natin to.
Hindi basta tinapon si Jonah sa dagat, ha? Siya mismo ang nagsalita na ako ang dahilan kung bakit bumabagyo. Gawin niyo lahat sa akin. Sino nag-decide sila? Nag-decide yung nakasakay sa barko, yung kapitan ng barko, ihulog natin, baka kumalma yung dagat. Ganun po yun. Ha? Well, siguro nag-shortcut lang siya. Ito ay mensahe para kay Presidente Bongbong Marcos. Wow, ito na. Malupit. Ngayon, tayo ay sunod-sunod na binabagyo. Huwag niyo pong tigasan ang inyong puso hanggat hindi niyo ginagampanan ang trabahong inatang ng Diyos at batas sa inyong balikat na agad nakasuhan, ipakulong at panagutin ang lahat ng nagnakaw at nagtaksil. Wow! Ang galing ng nagsalita. Coming from you, Mr. Belhica, no? Coming from you, no? Ikaw pa talaga ang may ganang magsalita na wag daw. Kumbaga, sabi po niya, hanggat tinitigasan ang iyong puso, no? At hindi pinapakulong, hindi kinakasuhan. For your information, kung mayroon mang walang nagawa dito, laban po dito sa mga korap, kayo yun. Anong ginawa nyo ng panahon nyo? Sige nga, puro kayo pag-i-expose, di ba? Kahit i-research po natin sa Google, napakaraming korupsyon nun. Kahit i-search natin sa Google. Sa Google, mababasa po natin ang malalang korupsyon noong panahon na yun. Diyos mio marimar, malulula kayo, mga sangkay. Kaya nga po sinasabi ko na dapat tigil-tigilan ni Belhica yung pagiging pamamlastik, anak ng tokwa. Sila nga po yung walang ginawa para po i-expose at ipakulong itong mga sangkay. Ang ginawa lamang po nila, in-expose. Tapos wala pong pinakulong kasi ang reason ni Belhica, hindi naman daw po siya yung korte. Ngayon, ito. Para na lang ma-remind ka, Belhica. Ayan, mga balita noon. 2020 po yan. Maghanap tayo ng isa. Ito, mga sangkay. Sabi dito, 2022 October 27. Makikita po ninyo. Sabi sa balita, Belhica, report says only 50% of fund really go to project itself due to DPWH corruption. Anong date? Nakalagay po dyan, 2020. Ngayon ang tanong, bakit walang ginawa sila Belhica? Tungkol po dito, dapat ang ginawa nila, nagbuo sila. Since andyan naman na po yung PACC, dapat humingi siya ng kapangyarihan kay PRRD. Sige, kailangan natin makasuhan ng mga ito. Ipangalanan natin, expose natin lahat ng mga pangalan ng mga dambuhalang taong to, ng mga buhaya. Pero hindi, di ba? Anak ng tokwa, puro kayo pag-i-expose. Ang haba ng listahan nyo. Pag tiningnan po ninyo yung ano ni Belhica, pag tiningnan nyo yung profile picture niya, mga sangkay, sandamakmak na pag-i-expose. Pero pag-i-expose lang. Wala pong ginawa dito na pagpapakulong. Bakit? Hindi ba kinaya ang mga sindikato na ito? Hindi nyo ba kinaya yung mga malalakas na opisyal na ito? Ang weak nyo naman, brother. Ang weak nyo naman kung ganun. Alam nyo, ngayon lamang po ito nangyari na ang sinasabihan nilang weak, yun pa yung naglakas ng loob para ikanta itong mga korap na opisyal. First time sa kasaysayan. Sabi ko nga, hindi po tayo ngayon nagkikwentuhan tungkol sa malalang korupsyon na ito. Hindi po nabisto ang malalang korupsyon na ito kung walang Bongbong Marcos na nag-expose na ito at siya po mismo ang nanguna para puntahan yung mga proyekto sa Pilipinas at tingnan. Ginawa niyo ba yan? Hindi. Nag-expose kayo na maraming, sabi niyo, 50% lamang sa budget ng DPWH ang napupunta talaga sa project dahil sa korupsyon. Pero wala kayong pinuntahan ng mga ghost projects. Di ba? Panahon ni PRRD, 2020, in-expose ni PRRD, rampant ang ghost projects sa DPWH. But the question is, anong ginawa ninyo at bakit hindi nyo pinuntahan yung mga sinasabing ghost projects? Bakit wala kayong mga sinibak? Diba? Ng mga matataas na opisyal. Bakit hindi ito na-expose ng husto? No? Bakit hindi nyo kinalampag na katulad ngayon, diba? Na ang haba ng listahan ng mga dambuhalang buhaya. Diba? Mga senador, congressman, mga district engineers ng DPWH, mga malalaking pagkatao ng mga kontraktor. Ngayon lamang po yung nangyari, mga sangkay. So,
Nakakahiya sa totoo lang, nakakahiya. Kung tutuusin, Mr. Belhica, nakakahiya kasi wala kayong ginawa. Alam nyo alam mo, Mr. Belhica, ako, sa totoo lang, dati binoto kita sa pagkasenador Pero medyo nagduda na po ako nung katagalan ng mga sangkay. Mukhang iba na yung ginagawa nito. Katulad nito. 'Di ba? Pinaplastic niya yung mga tao na akala mo may naipakulong siya. Sabihin mo ba naman na hanggat hindi mo pinapakulong, hanggat hindi mo kinakasuhan, anak ng tokwa. Kayo ngayon walang ginawa, pinabayaan nyo. Kaya umabot sa ganito kalala pala yung corruption kasi pinabayaan nyo noon 'Di ba? Si BBM lang naman ang bumangga nito. Bumuo ng ICI. Nagkanda expose na. Kahit po si Martin Romualdez, damay. 'Di ba? Kasi nga po, si BBM, may bayag. Kayo, wala. Puro lang kayo pag-i-expose Anak ng tokwa. Pero kayo, ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Comment down below. Pero ito lang, Mr. Bellica. Kung nagampanan nyo ito nung panahon nyo, malamang pinagtatanggol kita ngayon. Kung may mga pinakulong kayo noon na mga korap, malamang pinagtatanggol kita ngayon. Pero dahil wala, mahirap kayo ipagtanggol. Alright? So God bless everyone.